Praise God. Praise God. Ayan, palakpakan po natin si Jesus. Yung palakpak ng mga nag-almusal. Ayun. Praise God. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Sa kabila naman, sabihin mo, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Wow. Thank you, Lord. Nung ako po'y papunta rito, nung kami po ng family ko ay papunta rito, bay umulan? Sino hong inabot ng ulan sa daan? Sinong kaya medyo na late ka dahil ng ulan? Sino yung kahit hindi na ulan ay late? Amen. Okay. Ay, nag-iisip ako sabi ko umuulan na naman, magkakaalaman na naman talaga kung sino ang mga pipili kay Jesus. Pero ako'y natutuwa sa inyo dahil kahit umulan ay nandito kayo. Praise God. At ang isa pang pinagpapasalamat ko kay Lord, hindi naman tumuloy yung ulan, testing lang. Nagkaalaman lamang kung sino ang tutuloy at sino ang matatakot. Okay. Praise God. Okay. Ayan. Sabihin mo nga muna diyan sa iyong katabi. Excited na ako. Sa gagawin ni Lord. Sa araw na ito. Pag hindi ka umimik, walang gagawin si Lord sa iyo. So, bibigyan kita ng pagkakataon sabihin mo dyan sa iyong katabi, sabihin mo, partner! Excited na ako. Tay. May nakita ako nagsasalitang mag-isa Kinakabahan ako sa iyo. Maghanap ng makakausap. Meron na? Okay. Sige, sabihin mo, partner. Excited ako. Sa gagawin ni Lord. Sa araw na ito. At ang mga excited, pumapalakpak na ng the best for Jesus. Okay, ako'y excited. Bakit? Kasi ngayon pong araw na ito, sa biyaya ng Diyos, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko pong receive your miracle. Yung nag-amen, tatanggap ng himala. Sinong excited? Sabi nung isa, wala ng himala. Yung nagsabi nun, wala na din. Ang mga kabataan loading. Yung mga kabatch yun, hindi naman pala, sobra naman, hindi naman pala kabatch. Inabot. Ay natawa. Oh. Kasi very iconic po, yung linyang yon ni Nora Honor. Nung sinabi niyang, walang himala. Oh, diba? Oh. At wala na po si Nora Honor. Pero ang himala ay hindi nawawala. Dahil ang atin pong Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Kaya kung sasabihin mong wala ng himala, ay para mo na rin sinasabing wala ng miracle working God. So, ano ibig sabihin? Patuloy po ang Diyos na naghihimala. Ano? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, naghihimala si Lord. Ayan. Kaya, please, let's sit. At tayo po ay mag-relax. At parelaxin mo din naman yung katabi mo. Huwag mo masyadong daldalin at nang makarelax. Okay, ako yung may preaching din. May preaching ka rin din sa iyo. Yan. Ano ba yung miracle? Everybody say miracle. Akala kasi natin, ang miracle ay kung ano yung hinihingi mo tas ibinigay sa iyo, yung miracle, no? It's an answered prayer. Ang miracle po, masasabi mong miracle siya kapag pumasok siya sa mga categories na ito. Una, masasabi mong ito'y miracle or himala kapag lampas sa kaya mo.
Everybody say, lampas sa kaya ko. Miracle siya kung ganang ikaw ay hindi mo kaya. Yun ang miracle. Bigyan ko kayo na example. Yung may kilala kang napakayaman, tapos nakabili ng bagong sasakyan na mamahalin. Miracle ba yun? Hindi yun miracle. Kasi kayang-kaya niya. Yung kilala ko hong napakayaman pero kuripot, tas binigyan ako ng pera, miracle ho yun? Ulitin ko ang tanong, nalilito agad kayo eh. Yung kilala ko hong napakayaman, na napakakuripot, binigyan ka bigla ng pera, miracle yun, hindi? Hindi, kaya niya yun eh. Kaya niya yun. Ang kakuriputan po kasi ay choice, hindi po siya sumpa. Hindi po siya nakadikit sa DNA. Ang kakuriputan po ay hindi ka ipinanganak na kuripot at mamamatay kang kuripot. Are you getting me? So it's a choice. Ang miracle po ay depende sa kakayanan. Nalilito naman agad. Huwag nga kayo malito. Okay. Pero, yung kita mong regular lang naman, ang kinikita, sapat lamang sa pamilya, at nakabili ng bagong sasakyan, anong tawag doon? Anong scam? Yan tayo eh. Alam niyo kung ba't may mga hindi na maniwala ngayon sa miracle? Kasi dalang-dala na tayo sa scam. Kasi marami rin naman, nakita nila ang tao, bentang-benta sa tao ang miracle, ginamit nila yon. Sinakyan nila yung too good to believe. Ngayon, yung mga nadala naman na diyan, hindi nagkaroon ng lesson. When it's too good to believe, don't believe. Kaya ang tao nadala, akala nila, himala pa ganyan o scam. Okay, sa madaling salita, pag hindi mo kaya, lampas sa kakayanan mo, miracle yon. At humanda po kayo, kasi sa mga susunod pong linggo, starting today, tuloy-tuloy po nating pag-uusapan ito hanggat hindi mo natatanggap ang miracle mo. Ano sabi ko? Tuloy-tuloy natin itong pag-uusapan hanggat di mo natatanggap ang miracle mo. Anong ibig sabihin? Pagkatapos ng series na ito, the Lord will make it sure that you already receive your miracle. So part 1 po ito. And expect na sa mga susunod na Sunday, iba't ibang miracles ang ipararanas ng Diyos. Ako naniniwala, after this service, the following week, yung buong linggong dadaang iyon, may mga magte-testimony na nakareceive na siya ng miracle. Pero, wait, there's more. And there's more. Grabe, ako'y intro pala ang ito. Hindi ko alam kung malakas ang aircon o patay ito. Buhay. Miracle yun pag ipatay at kapakalamig. Pero okay lang, sige lang. Ayan. So ngayon pong Sunday na ito, sa part 1, pag-uusapan muna natin yung miracle na naranasan ni Bartimaeus. Everybody say Bartimaeus. At makikita po natin ang kanyang storya sa Book of Mark, chapter 10, beginning verse 46. Actually, meron din po siya sa Matthew, maigsi lang na bersyon at hindi siya pinangalanan doon at 2 bulag po ang nabanggit doon. At meron din po siya sa Book of Luke, pero again, hindi rin siya pinangalanan doon. Dito lamang po sa Mark, pinangalanan si Bartimaeus. Okay? So, from his story, kukuha po tayo ng mga aral on how we gonna receive our miracle. Sino po rito ang gusto niyang malaman kung paano mo tatanggapin, mararanasan ang iyong himala? Ayan, yan ang ating pag-usapan. But before that, let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. We praise and glorify you, Lord. Truly, Lord, you're worthy to be praised. We worship you because of who you are and because of what you've done.
Today, we thank you for this wonderful, awesome opportunity na maranasan ang iyong pagsama at pagtuturo. Forgive us sa aming mga kakulangan, kalabisan at mga kasalanan. Cleanse us with your blood, Lord Jesus. At hayaan niyo pong ang katwiran niyo, O Panginoong Jesus, na siyang makita ng Diyos Ama sa amin. We pray, O dear Holy Spirit, kayo po ang mangusap. Turuan niyo po kami, patamaan niyo po kami kung kinakailangan, ituwid kung kinakailangan, i-encourage kami, i-lift up ang aming mga pag-asa kung kami nanghihina. Banal na Espiritu, wala po kayong lalampasan today. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami how we gonna receive our miracle. Thank you, Lord. We are expecting from you. Dahil alam namin na as we expect from you, Lord, hindi kami mabibigo, hindi kami madidisappoint. Kaya ang amin pong pag-expect, pagtitiwala ay sa iyo. Mangusap po kayo sa amin, turuan niyo po kami. Use your servant as your mouthpiece. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang marinig namin. Kayo po ang makita naming lahat. Salamat, Lord. At dinededicate po namin sa inyo ang Sunday service na ito. Kayo po ang mapapurihan. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Once again, everybody say, sa katabi mo, receive your miracle. Matindi ito. Matindi ang gagawin ni Lord. Mark chapter 10 verse 46, sabi po roon, dumating sina Jesus sa Jericho. Everybody say, dumating si Jesus. At naniniwala po ako na as we sing praises and worship to God, His very presence is here. Amen. Ang simula ng himala ay kapag dumating na ang nagbibigay himala. Kaya humanda ka kasi kanina kinantahan mo si Lord at ang sabi po ng Bible, the Lord dwell in the praises of His people. Ang Diyos na nanahan sa mga papuri ng kanyang mga anak. That is why God is here. His very presence is here. The miracle working God is in our midst today. Woo! Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Kung titingnan niyo po ito sa mga English version, nakalagay po doon, his name is Bartimaeus, na ang literal meaning daw ay anak or son of Timeo. Ayan. So, ang ibig sabihin pala nung Bartimeo ay anak ni Timeo. O, di ba? So, kung i-relate natin ngayon dito sa ating panahon, halimbawa ay si Marwen, ang pangalan ni Marwen ay hindi Marwen, kundi Bar Erwin. Ayun. Dahil anak ni Erwin, Bar Erwin. Ayun. Ano pa? Halimbawa ho ako, ang tatay ko ho ay si Benny. Eh di ako ay si Bareni. Barbeni. Ganyan. Ayun. So, noon po sa kanila, uso rin yung pangalan na gayon. Ano yung pangalan niyan? Anak nung ano. Hindi na masyado pinag-isipan. Oh. Kaya si Mithe, anak ni Limuel. Yung gayon. Bakit kaya? Ay, hindi ko alam pero mamaya malalaman natin ito. So, we can see here, si Jesus dumating, and then mayroong isang bulag doon na nangangailangan syempre naman ng kagalingan, and his name is Bartimeo. At ngayon po, from this story, ay kukuha tayo ng mga golden nuggets on how to receive our miracle the way Bartimaeus received it from Jesus. Okay. So, unang lesson. We need to focus on what we have. Kailangang mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon. Problema ng mga humihingi ng himala, nakatutok at nakatingin sila sa wala. Kaya nga himala Iniintay nila si Lord maghimala. Pero kung mapapansin niyo po, hindi lamang sa storyng ito ni Bartimaeus, kundi sa lahat ng storya sa Bible na nakaranas ng paghihimala ng Diyos, hindi naman sila basta nakatulala lang sa wala.
Meron silang pinagpukusan na kung anong meron sila that time, at doon nagsimulang maghimala si Lord. Remember the story, nung pinarami ni Jesus ang tinapay at isda. Sumulpot na lang ba ang pagkadami-daming tinapay at isda? No. Pero meron silang tinapay at meron silang isda, at yun ang pinarami ni Jesus. And that's a miracle. Are you there? Kaya, mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon, doon magsisimulang maghimala ang Diyos sa buhay mo. Okay. Mark chapter 10 verse 47. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Nung narinig ni Bartimeus na si Jesus ay dumadating, anong ginawa niya? Nagsisigaw siya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Nagsisigaw siya. Anong gusto ko makita ninyo rito? Si Bartimeus po ay bulag. Bulag siya, pero hindi siya bingi. Ano ibig sabihin? Napansin ninyo, nang marinig. Ay matawa kayo kung ang nabasa nyo nang makita ng bulag. Di ba? Gayang-gaya yung mga balita sa radyong sira. Di ba? Sinong may alam doon? Balitang-balita sa radyong sira. Ayon sa saksing Puro kakulitan na yan. Pero ito gusto ko makita ninyo. Si Bartimeus ay bulag, pero hindi siya bingi. Okay? Kaya nga sabi, nang marinig ng bulag. Ano pa? Si Bartimeus ay bulag, pero hindi siya pipi. Kaya kung tutuloy mo yung pagbabasa, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus, sumigaw siya ng sumigaw. Mahirap sumigaw yung pipi. Hindi ko nagagayahin. Offending yon sa pipi at sa mga may mahal sa buhay na ganyo. Pero alam nyo na ang ibig ko sabihin, mahirap yon. It will not happen. Ano ibig ko sabihin dito? Si Bartimeus ay bulag pero hindi siya bingi. Si Bartimeus ay bulag pero hindi siya pipi. Siya ay bulag pero hindi siya nag-focus sa kanyang kabulagan. Hindi siya nag-focus sa kanyang pagkabulag. Ano ibig sabihin? Ang kanyang minaximize, ang kanyang pinagtuunan ng pansin ay kung ano ang meron siya at hindi yung wala siya. Pwede naman kasing, ano yung naririnig ka? Si Jesus dumadaan, miracle working yan. Marami nang napagaling yan. Talaga, ay hindi ko namang kita. Pwede naman mag-settle na si Bartimeus sa gayang. O halimbawa, ang kasamahan nito ay ganito Huy, may applyan. May applyan ngayon, may opportunity. Saan? Sa New Zealand, mag-aalaga ng baka. Hindi ako marunong mag-English. Tuturuan naman, kaya may training nga, may seminar. Hindi ako marunong magbasa. Paano kayo encourage yung? Ano pang hindi mo alam? Para hindi na ang sasabihin at pag-uusapan natin, ano yung alam mo? Di ako maalam nga mag-alam ng baka. Di kaya nga sinasabi ko sa iyo. Paano? Naman din naman sa atin hihilahin mo lang. Hey! Ganyan lang naman. Doon, baka Englishero ang baka doon. Paano mo aalamin ng baka doon sa New Zealand? Hey, come here! Lagayon? Siyempre, New Zealand pa, hindi naman US. Iba pa ang accent doon. Hey, come here. Paano? Alam nyo, ang hirap dapuan ng magandang oportunidad. Ang taong pessimistic. Ang taong doon lang siya nakatingin sa kung ano yung wala. Nega. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang negatron. Daming ganyan. Uy, meron ako magandang balita. Talaga, anong pangit dyan? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Naka-encounter na kayo ng gano'n? Yung, meron kang magandang balita, ang itinatanong sa'yo kung ano yung pangit sa magandang balita. Dahil yun ang gusto niya. Meron gano'n?
Ang hirap. Nakapokus siya sa kung anong wala. Ibahin mo si Bartimeus. Si Bartimeus, naranasan niya ang himala ng Diyos kasi hindi siya nag-focus sa kanyang kabulagan. Nag-focus siya na siya'y nakakarinig. Nag-focus siya dun sa siya'y nakakaimik. Sa Bible po, ang daming ganyan. Naalala ko nung si Moses ay kinakausap ni Lord. Sabi ni Lord kay Moses, gagamitin kita. Pangunahan mo ang mga Israelita. Ilalabas ko kayo sa Egypt, papuntang promised land. Ano sabi ni Moses? Paano po maniniwala sa akin ang mga kasama ko? Paano po maniniwala sa akin ang Pero? Ano ang isinagot ni Lord kay Moses? Ano ang nasa kamay mo? Yun ang sinagot ni Lord. Ano ang sabi ni Moses? Tungkod po. O yung tungkod na yan ang gagamitin ko para maniwala sila. Kaya nga nung time na siya'y humarap kay Pero, sabi ni Lord kay Moses, ihagis mo ang tungkod. Inihagis nga ni Moses, naging ahas. Sabi naman ni Pero, alam ko na madali lang yan, mga magician, pasok! At pumasok ang mga magician ni Pero, naghagis din ang kanilang mga tungkod, at yung mga tungkod naging ahas din. At habang nagtatawa si Pero at ang mga magician nila, hindi nila namalayan na yung ahas na, yung tungkod na naging ahas ni Moses, kinain yung dalawang ahas ng mga magician. Pagpapakita lamang na uungat na gaya ninyo, pero superior ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? But ito ang point ko. Hindi naghanap si Lord kay Moses ng kung ano yung wala kay Moses. Ang sinabi lamang ni Lord kay Moses, anong meron ka? Anong meron ka? Sabi ni Moses, tungkod. O di dyan sa tungkod, gagamitin kita sa pamamagitan ng tungkod. Maghihimala ako sa buhay mo sa pamamagitan ng kung anong meron ka. Are you there? Ano pa? Si Prophet Elijah, nung na-encounter po niya yung balo, ano ang sabi ni Elijah doon sa balo? Anong meron sa inyo? Ano ang sabi ng balo? Ay, di kakaunting lang, guys. Kakaunting lang, guys. O mag-focus ka lang dyan. Maghihimala si Lord dyan. Now, the Lord is asking you because He is making you ready for your miracle. Sino rito naniniwala, inihahanda ka ng Diyos para sa iyong himala? Woo! The Lord is setting up the situation for you to receive your miracle. That is why God is teaching us these things. Sino po rito ang naniniwala that year 2025 is the year of unstoppable blessing? 2025 is not just the year of unstoppable blessing, but also the year of impossible blessing. And when you say impossible, it's beyond your capacity, it's beyond sa kakayanan mo, therefore it is a miracle. At humanda ka, kasi yung first half ng taong ito'y natapos, January, February, March, April, May, June. At ngayon po ay July. Sabihin mo dyan sa katabi mo, July. Meron bang July ang pangalan dito? Meron po bang mga July celebrants dito? This is the first Sunday of July. Tama, no? So mamaya tatawagin natin yung mga celebrants ng July, ano? Okay. Pero itong punto ko, hindi porket natapos na yung kalahati ng 2025, ay tapos na rin ang posibilidad na this is the year of unstoppable and impossible blessing. Humanda ka. Kasi kung bumagal nung first half, dadalas-dalasin naman ng Diyos ngayong second half. Sabi ko, kung bumagal, na antala, na delay ang iyong blessing nung first half of the year, humanda ka, kasi ngayong second half, bibilisan niya. Bibilisan niya. At ang unang dapat mong maunawaan, church,
The Lord will start from what you have. Kaya dapat matuto tayong mag-focus sa kung anong meron tayo. Ang problema kasi nung iba, kaya hindi makaranas ng himala, o baka naghihimala na ang Diyos ay hindi pa niya makita kasi nakapokus hindi sa kung anong meron siya, kundi sa kung anong meron yung iba. Paano ka makakapasok? Wala naman tayong pan-tuition. Ang tita, nasa abroad. Ba't ka laging nakatingin sa tiya? Laging nakatingin sa tiyaw? Ay, pagka nangailangan at nagkabiglaan, ay papaano? Di kayo may lupa naman ang lulo? Ay, di kayo sa luluyaw. Are you there? Ano ba meron ka? Yun ang tingnan mo. Wala ho. Alam niyo, walang taong walang wala. Sino rito nag-agree sa akin? Walang taong walang wala. Kahit pa yung mga na-encounter ninyo na nagre-reklamo at ang daing ay, ako'y walang-wala ngayon. Talaga? Parang buti nakakaimik ka, di may busis ka. Ayun na nga lang ang meron ako. Paano pa ako magkakapera? Di magbarker ka. Paano kang barker? Yung sa jeep? O hindi. Nag-trending dati yung natahol lang ng natahol sa social media eh. Nagkapera. Nakita nyo yan? Tandaan nyo pa yan? Saan ba yun? TikTok ba yan? Sa TikTok ano? Anong ginawa ko? Tumahol lang na tumahol. Nagkapera eh. Ay nako. Walang taong walang wala. At ano man ang meron ka ngayon, God can use it for you to experience your miracle. So anong kailangan gawin? Know what you have. Kailangan magkaroon muna tayo rito ng pag-check ng ating mga arsenals. Ano ibig sabihin nun? Check your closet. Check the things that you have. Mag-check ka. Ano ba meron ka? Anong strengths mo? Know your strength. Everybody say, alamin ang kalakasan. Minsan kulang tayo sa ganon. Hindi natin alam kung anong strength natin. Bigla mo nga tanungin yung katabi mo ngayon, anong strength mo? Sige nga, tanong. Anong sinabi? Anong sinagot? Ano daw? Anong God is the strength of my heart? Masyado ka kasing spiritual eh. Anong strength mo? Di ba? Brother Jason, anong strength mo? Anong strength mo? Bukod sa kaherdo mo si Albert Martinez. Kasi nung nakaraan ng biro ko, kaherdo niya si Tony Stark. Hindi kilala ng mga hindi mahilig sa Marvel. Oo. Sino nga si Tony Stark? Oo, hindi nga kilala ng iba. Ngayon, tumawa na kayo. Kasi sabi ko, kaherdo siya ni Albert Martinez.